Tinawag akong walang utang na loob ng sarili kong mga magulang sa harap ng buong pamilya, pero nang lumabas ang isang matagal ng itinagong lihim, sila ang napahiya. Ako si Jomar Reyes, 27 taong gulang, at sa loob ng maraming taon, akala ko normal lang ang lahat ng ginagawa ng mga magulang ko. Lumaki akong sunod-sunuran. Tuwing may kailangan sila, ako ang takbuhan. Tuwing may problema sa pera, ako ang sasalo. At tuwing may pagkakamali sa bahay, ako ang laging sinisisi. Akala ko pagmamahal iyon. Akala ko responsibilidad iyon bilang anak. Hindi ko alam na unti-unti na pala akong sinasakal ng sarili kong pamilya. Hanggang dumating ang araw na tuluyan nilang winasak ang natitira kong respeto sa sarili. At doon nagsimula ang lahat. May dalawa akong kapatid. Si Rico ang panganay. At si Shane ang bunso. Pero kahit ako ang pinakaresponsable, hindi ako ang paborito. Si Rico. Palaging si Rico. Kahit tambay siya. Kahit ilang beses siyang nawalan ng trabaho. Kahit nalulong siya sa sugal. Laging may dahilan sina mama at papa para ipagtanggol siya. Samantalang ako, kapag nagbigay ako ng 20,000, sasabihin nila, anak lang naman ang tumutulong sa magulang. Normal lang iyan. Pero kapag si Rico ay nagbigay ng 500, naku, napakabuti talaga ng kuya mo. Masakit. Pero tiniis ko. Dahil pamilya ko sila. Nang makakuha ako ng magandang trabaho sa isang kumpanya sa Davao, nagsimula silang umasa ng todo sa akin. Jomar, bayaran mo muna ang kuryente. Jomar, kulang pambayad ng tubig. Jomar, pambili ng gamot ni Papa. Jomar, panghulog ng motor ni Rico. Noong una, okay lang. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi na sila humihingi. Inuutusan na nila ako. Parang obligasyon ko na silang buhayin. Isang gabi, narinig ko pa si Mama na nagsabi kay Papa. Hayaan mo na si Jomar. Hindi naman marunong tumanggi iyan. Tumigil ang tibok ng puso ko. Parang may humampas sa akin. Ganito pala nila ako tingnan? Isang iki. Dumating ang family reunion ng aming angkan. Mahigit 50 kamag-anak ang naroon. Masaya sana. Hanggang sa biglang tumayo si Papa. May hawak siyang mikropono. May sasabihin ako. Tahimik ang lahat. Ngumiti siya. Pero hindi magandang ngiti. Tungkol ito kay Jomar. Napatingin sa akin ang buong pamilya. Napakayabang na ng anak kong iyan. Parang bumagsak ang mundo ko. Nagpatuloy siya. Malaki na ang sweldo pero napakadamot. Nagbulungan ang mga tao. Nanlaki ang mata ko. Ano pong sinasabi ninyo? Sigaw ko. Tumayo rin si Mama. Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Wala kang utang na loob. Ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako makapaniwala. Matapos ang lahat ng naitulong ko. Ganito ang kapalit. Habang pinapahiya nila ako, may isang matandang babae ang tumayo mula sa likod. Tahimik. Pero matalim ang tingin. Siya si Lola Esther, kapatid ng yumao kong lola. Tumigil kayo. Natahimik ang lahat. Napatingin sina Mama at Papa. Biglang namutla ang mga mukha nila. Hindi ninyo pwedeng sabihin kay Jomar na wala siyang utang na loob. Napakurap ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Humingan ang malalim si Lola Esther. At sa kanya sinabi ang bagay na nagpayanig sa buong pamilya. Hindi ninyo tunay na anak si Jomar. Parang tumigil ang oras. Nalaglag ang hawak kong baso. Ano? Bulong ko. Umiiyak na si Mama. Tahimik si Papa. At doon ko nalaman ang lihim na mahigit 2 dekada nilang itinago. Noong sanggol pa ako, iniwan daw ako sa isang maliit na klinika. Walang naghanap. Walang kumuha. Walang pamilya. Ako ay inampon. At tanging si Lola Esther lang ang nakakaalam. Pinangako nila noon na mamahalin kanila bilang tunay na anak. Sabi niya. Pero habang lumalaki ka, ginawa ka nilang sandalan. Napaiyak ako. Lahat ng alaala ko. Lahat ng sakit. Lahat ng pagtataka kung bakit parang iba ang trato nila sa akin. Biglang nagkaroon ng paliwanag.
Lumapit si Mama habang umiiyak. Anak, patawarin mo kami. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako agad sumagot. Lumapit naman si Papa. Hindi namin sinasadyang mangyari ito. Napailing ako. Hindi aksidente ang paulit-ulit na pananakit. Tahimik silang dalawa. Hindi aksidente ang paggamit sa akin. Hindi aksidente ang pagpapahiya ninyo sa akin sa harap ng buong pamilya. Maraming kamag-anak ang yumuko. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Makalipas ang ilang linggo, lumipat ako ng tirahan. Nagsimula ulit. Tahimik, payapa, at masaya. Pero isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa abogado ng isang matandang negosyante. Nagkamali raw sila ng impormasyon noon. Matagal na pala nilang hinahanap ang isang nawawalang apo. At matapos ang SEGI verification, nalaman nilang ako iyon. Hindi ako makapaniwala. Ang batang iniwan noon. May pamilya palang naghahanap sa kanya sa loob ng maraming taon. Pamilyang hindi sumuko. Pamilyang totoong nagmamahal. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong may taong pinipili ako. Hindi dahil kailangan nila ako, kundi dahil mahal nila ako. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi nanggagaling sa mga estranghero, kundi sa mga taong inaasahan nating magmamahal sa atin ng walang kondisyon. Pero tandaan, hindi porket pamilya mo ang isang tao ay may karapatan na siyang abusuhin ka. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit, hindi nanlalamang, at hindi ginagamit ang salitang utang na loob para kontrolin ang iba. Aral ng kwento. Ang respeto at pagmamahal ay hindi dapat ipinipilit o sinusuklian ng takot. Kahit pamilya pa ang nananakit sa iyo, may karapatan kang magtakda ng hangganan at piliin ang kapayapaan. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahal, paggalang at katapatan.